Balikan natin mamaya yung mga specific issues ayon sa mga survey na pangunahin sa interes ng taong bayan. Pero nung nagkampanya, ang sabi mo para manalo ang isang kandidato, meron kang 4 na M. Man, message, machinery, and money. May machinery at money na ngayon si President BBM. Ano yung man? Is he doing all right? Does he need improvement? And yung messaging, malinaw ba o hindi malinaw? Umpisahan ko ho dun sa messaging kasi that will segue into the man, ano. Kung matatandaan po natin, magbalik tanaw tayo, ang pangunahing mensahe ng Pangulong BBM at ng pangalawang pangulo na si Inday Sara Duterte ay unity. Yun ang kanilang sinisigaw, unity, unity this and unity that. Ang problema po dito sa 2 taon na nakita natin, the BBM administration unfortunately has been anything but unified. Medyo hindi po nagkatugma ang messaging sa nangyari. Ang tinatawag ko natin dyan is messaging and actuality disconnect. Nagkaroon ho ng disconnect between kung ano yung sinasabi nila, unified tayo. Maaga nangyari sa administrasyon ni Pangulong BBM, nagkaroon tayo ng overhaul ng kanyang mga kakampi. Yung tinatawag ho nating road tagging. Nagkaroon tayo ng road tagging. Yung mga allies ni Vic Rodriguez, then Executive Secretary, nagkaroon ng malawakang overhaul sa kanyang administration. Hindi ho yan tugma doon sa sinasabi nilang unity. At ngayon naman, mas kasindak-sindak ang at very very obvious and apparent po ang rift nila ng pangalawang pangulo. Kaya doon po tayo medyo nagkakaroon ng disconnect doon sa messaging part. Now, kung ibahagi ho natin yan doon sa man part, ang lumalabas po, because the messaging is disconnected doon sa nangyayari, sumasalamin po yan doon sa taong nagbibigay ng message, the man himself. And there is a perception na kailangan sigurong maging konting mas agresibo o mas matapang ng konti si Pangulong BBM sa kanyang pananalita. Hindi yung palating nasa gitna lang siya, staying in the fold, so to speak, no? Yung tinatawag nating staying in the fold. Lalong-lalo na, kakatapos lang ho natin sa administrasyon ng Pangulong Duterte na talaga namang si dating Pangulong Duterte ay take no prisoners kung magsalita. Correct. Yun naman, just baka sumosobra naman ang tapang. So maybe there is a nice middle ground po because of that message disconnect. All right. Ngayon, may nabanggit din kayo na nung nanalo siya, baka ang kanyang atikain ay redemption o pagbangong puri para sa Marcos family. Pero marami din kayong napansin na parang mga lumang tugtugi na ginagawa. Halimbawa, Bagong Pilipinas, Kadiwa Stores, at saka kung ano-ano pa na parang yung mga dating mga anak at parang kakilala ng kanyang ama nasa pwesto ngayon sa gabinete. Ano sa tingin nyo? How different or how similar is Bongbong Marcos Jr. to Ferdinand Marcos Sr.? Well, siguro marami hong magsasabi, no, that the father cut a better a more imposing, had more gravitas as a figure. Talaga napakagaling magsalita. Pag nagsalita po, pati mga halaman at mga puno at mga hayop sa gubat ay makikinig, yuyuko. He had that gravitas and that presence, no. Marami hong mga matatanda na nakakausap ko na nagsasabi, no, nakakilala ang yumaong Ferdinand Marcos Sr. na talagang may presence siya that they find lacking in the son. I'm not saying that he lacks it. I'm saying comparative to his father. Baka naman even PBBM himself will admit that naman, ano, that he doesn't have that same panache and that same gravitas na ng kanyang ama. Pareho sa ama ko, no? Ama ko rin, may ganun eh. But having said that, nakalimutan ninyo sabihin, ma'am, yung kanyang push for charter change. Correct. Marami rin nagsabi that, oh my gosh, ito na naman tayo. This is another tool upang manatili sa pwesto at tumagal ang kanyang administrasyon beyond the mandated 6 years. So there are parallelisms. Siguro ang pagkakaiba ho, main pagkakaiba, ayon sa aking, the subject matter in which I am an expert on, I cannot talk about so much the political dynamics, pero in terms of perception and messaging,
Ang naiba ho yung tinatawag nating Big Bad. Nung panahon ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang big bad nila noon, mga komunista. Yun ang public enemy number one. This is the hated, despised Bogeyman. enemy. The boogeyman, the big bad boogeyman. So lahat ng kanyang mga machinations, if you want to call it that, he always had that ready excuse. It's the boogeyman, the komunista yan. Kaya tayo magdi-declare ng martial law dahil may mga komunista, magiging pula na tayo. Naiba ho yan, very strangely, because in these times, ang big bad boogeyman ho ng Marcos administration ay, surprise, surprise, ang pamilya ng kanyang vice-presidente. Ang mga Duterte po at ang mga Duterte supporters. So the dynamic is quite odd in the sense that, in a way, this is the irony of it, no? Na-achieve niya yung unity na sinasabi niya dahil napagsama-sama na lahat ng political spectrum, pati keso mga left-leaning, keso mga right-wing, keso yung mga pati mga dilawan, yung tinatawag na dilawan, pinklawan. Ngayon, parang soft na sila sa administration dahil ang kalaban ngayon, ang big bad are the Dutertes. Okay. So that's the weird dynamic happening now.